Ito ang Wow Trending. Ang pag-usapan natin ngayon ay itong winner sa loto na in-upload ng PCSO mismo sa kanilang page sa Facebook. So maraming nananalo, nagtataka nga yung mga netizen kung bakit parang linggo-linggo na lang may nananalo, may tumatama sa loto. Pero ito kasi medyo kakaiba dahil yung ginawa ng PCSO mismong sa page pa nila, pinost, inedit yung kanyang pantalon. Tignan nyo yung kamay. Hindi naayos yung pagka-edit. So, hindi magaling yung editor ng PCSO. No? Kung sino man yung nag-edit niyan, tignan nyo yung kamay niya. Ang mukha niya, walang problema dyan sa mukha kung itatakpan yung mukha na yan. Marami na kasing naibalita na yung mga ibang nanalo ng loto ay tinodas, no? Ninakawan, kinuha yung kanilang pera. Pero dito kasi parang kaduda-duda na inedit yung pantalon, hindi naayos yung pagka-edit. Walang problema dyan sa pantalon kasi hindi mo naman makikilala yung tao na pantalon lang yung titignan mo, di ba? Yung mukha, pwede pa, natakpan yung mukha. Pero ito kasi, parang, tignan nyo, kung pupuntahan nyo yung Facebook page ng PCSO, nakapost to doon. Sila yung nagpost talaga niyan. So, maraming nanalo, linggo-linggo, merong babae, merong lalaki. Ayan, itong sa Cavite naman, itong 147 million, no. May sabi nga ng mga netizen dito na nag-comment, sabi nila cobra na naman, Christmas bonus and Christmas party secured sa PCSO. Congrats. Sabi nila dito. At sunod-sunod ang panalo ng PCSO. Congratulations. At parang ngang edited yung winner, no? Parang nga daw edited yung winner. Siguro yung winner hindi siya edited, hindi ko lang alam Baka yung pantalon lang niya yung inedit. So, baka siguro ayaw niyang makita yung pantalon niya, baka luma na. May mga nagko-comment nga dito na baka kamag-anak lang yan ng nagtatrabaho sa PCSO, hindi rin natin alam. So, isang employee ng PCSO ang nanalo, sana all, di ba? So, araw-araw may nananalo. So, hindi naman araw-araw, pero parang linggo-linggo na may nananalo sa loto. Maya-maya o every other day, every week, may nananalo sa loto, sa PCSO. Na tinatakpan yung mukha, hindi natin alam. Mga kamag-anak ni Lisa, kamag-anak ni Mel Robles, kamag-anak ni Taning o sila-sila na wala man lang naglalakas ng loob diyan sa Kongreso, sa Senado na imbestigahan ang mga tarpulanong ito na loan winner rather. So, even though si Senator Coco Pimentel ay parang nag-initiate in last year doon sa unang anomalya na 433 winners na hanggang ngayon hindi na i-push, hindi nag-pursue yung initiative na yon na imbestigahan. So, malamang sa malamang, may pumigil na naman. So, hindi pa rin nagpapatinag ang PCSO kung saan maya-maya nga ay may pinapanalo sila. Malay ba natin, sabi ko nga kanina, kung ito ay mga kamag-anak ni Kuting, kamag-anak ni Lisa, kamag-anak ni Taning, lahat ng mga jejemon sa Malacanang, kamag-anak nila yung pinapanalo. Deserve ng taong bayan kung bang pinipresent nila na naka-cover up yung mga personang ito ay talaga bang tumaya sa loto o ay kasabwat nila or dami nila para mag-claim. Napunta ba talaga sa mga taong ito ang sinasabing mga winning money? Okay. So, anong pagkakapareho sa inyong Fair Lady Maharlika? Ang pagkakapareho tayo, maya-maya, bumibingo. Shoutout kay Roy ng Bagong Lipunan. Siyang may pakananan, pauso niyan. Bingo na naman si Maharlika. So maya-maya, bumibingo tayo dito sa ating mga expose. Pero, ang pagkakaiba ko dun sa Lotto winners, wala silang itinaya. Diba? Maaring wala silang itinaya ni Piso, pero si Fair Lady ninyo ay itinaya ang buhay. Itinaya ang alindog. Hi, Princess Maui. How are you, Palangga? Baka subscribe si Palangga. Ayan. So, itinaya ko yung buhay sila Princess Maui, si Roy, si General, si Sas, lahat ng mga lumalaban. Now,
itinataya namin yung buhay namin, kaya kami bumibingo. So now, Maharlika, the fair lady, di ba? Sabi nga ni Z Maharlik, di ba? Maharlik, tama ba? Maharlik. O yan. Maharlik daw kasi nasa French Riviera tayo today. So maya-maya, bumibingo tayo ng bonggang-bongga sa ating mga expose at isa na nga po dito ang issue kay Paul Soriano. So after this, ito, titigilan ko na si Paul at saka si Tony kapag wala ng mga nalalaman nating kaletsyahan nila. Kasi dumapa na dapang-dapa na. Pero dapat kailangan natin padapain ang punot dulo ng panggagancho sa Pilipinas. Sino yon? Si Lisa Asmags at si Kuting. Okay. Ito yung, nakita ninyo kung gaano ka-powerful yung yung boses natin at nagwagi tayo dito sa ano ni Paul Soriano sa issue niya. Saan ba nagsimula ito? 'Di ba nung kapanalo pa lang ni Kuting, ang yabang-yabang ni Paul na kesyo the most powerful daw ay ang kanya powerful celebrity in the Philippines ay yung kanyang asawang hitad. Okay? So talagang inilagay nila sa ulo nila yung power na ibinigay ng Smartmatic sa kanila. And also, mga palangga, nakita mo naman siguro ang drama-drama yun na makikita nyo naman sa angas nitong si mga padasal-dasal ng bonggang-bongga, di ba? Padasal-dasal na sila. Itong pamilyang ito, nakulang na lang lunukin nila ang mga Biblia, di ba? Para sabihin matitino silang tao. But anyway, ito kasi ang nagiging bunga ng sama-samang boses natin na super powerful ang katotohanan. Super powerful ang mga taong may concern sa ating bayan, especially na special mention sa ating mga puting ahas na kung hindi dahil sa kanila, nakikita nila itong mga eksena dyan sa loob ng Malacanang at sa gobyerno, ay hindi rin naman natin malalaman kasi ang layo ko, di ba? Ang layo-layo ko, di ba? So, right now, nandito tayo sa, sabi ko nga, sa Friends Riviera, sa Monaco. Paano ko naman malalaman ito, mga ito? But because of social media, because of internet. Kaya napaka-powerful talaga natin, mga palangga. So, nating lahat. So, kaya naman, ramdam na ramdam ni Kuting, nitong mga taong pinag-uusapan natin, yung bangis ng katotohanan, right? Ngayon, naalala ninyo nung nagkaroon ng eksena nung pumunta si Vanessa Hudgens sa Pilipinas dahil dyan sa Love the Philippines na yan. Love the Philippines ek-ek at pinromote ni Vanessa Hudgens yung ating mga magagandang tanawin, chucho-chucho. O kumusta na si Vanessa Hudgens ngayon? Nasa na siya, di ba? Nasa Amerika. Totoo ba na gusto niyang lumipat doon sa Pilipinas? Hindi. Well, definitely trabaho lang yung sa kanya. Okay, kinuha siya ng gobyerno ni Paul, di ba? O sino man mga tao sa likod niya. So, nagkaroon ng sigawan doon, nagkaroon ng awayan doon, di ba? Nung time na yon. At sino ang epal doon? Si Paul Soriano. Nilabas ng PEP na pinagsigaw-sigawan niya yung kanyang co-worker, whoever that was, sino man yon. Kalimutan ko na actually, mahaba yung article. Bigla lang sumagi sa isip ko. So, pinagsigaw-sigawan niya, tapos feeling powerful siya. Yun yung sinasabi ko na hindi yung power gagamitin mo sa tama. Yung power na binigay sa'yo ng Smartmatic, binigay sa'yo ng Kuting, gagamitin mo to serve the country, to serve the people, to be humble, to be a human being, not to be powerful, right? O power Tony whatsoever. Now ngayon, para kayong taing ibinalot sa para na kayong taing ewan. Ganun ang mga pagkatao ninyo after ninyong ma-expose sa inyong ginagawa. Bakit ba naging ganun ang eksena? Siguro nakatulong ang ating mga Reltanya nga dito palangga dahil sinabi ko na nga to sa inyo. July pa lang na tinanggal na nagkaroon ng mga kapalpakan si Paul tulad dito sa We Give the World Our Best na inilabas sa London, sa New York, at yung Love the Philippines nila, kasama yung DOT, dapat nga kasama si Frasco dyan, pero sinave pa rin yung kanyang bilat nitong Kuting na ito at ni Lisa Smugs, di ba? Anyway,
So ngayon, mga kapapalangga, siguro alam niyo na, no, yung mga yung mga kapapasok pa lang sa akin dito, kung kakapanood niyo pa lang, araw-araw, lagi ko pong sinasabi itong si Paul na talagang tinanggal na ni Kuting internally kasi nga naapektuhan yung kanyang trust rating, ang kanyang approval rating sa ginagawa ni Paul. Okay sana yung ginawa ni Kuting. Okay, kung tutuusin, okay. Pero ang question is, kaya siya tinanggal, hindi dahil internally, hindi dahil tama yung gobyerno na tanggalin lahat yung mga taong katulad ni Paul na nagpa-power trip, nagme-message sa mga kabataan, kumikita sa itong mga We Give the World Eklabusya, itong mga logo na to, mga stock photos, stock videos na to, pinagkikitaan nila. Hindi sana ganun ang reason ng pagtanggal ng tao. Hindi lang ganon na tinanggal mo. What I'm trying to say, hindi reason na tinanggal mo dahil itong taong itong magnanakaw, yung approval rating mo ay naaapektuhan o yung trust rating mo naaapektuhan. Dapat ang reason above all dahil naaapektuhan ang taong bayan. Naapektuhan ang Pilipino. Yun dapat. Pero tinanggal siya dahil sa demand natin at sa demand ng mga taong nakapaligid at text message at pakikipag-usap ng mga taong kakilala din ni Kuting ng Norte na si Marcos Jr. na itong si Paul ay bigaon, alpot nga lalaki. 'Di ba? Biga-biga. Okay, dahil nagme-message sa mga bata na gusto niyang makatsuba ek-ek. Ngayon, okay, yung ginawang pagtanggal internally, 'di ba? And eternally. But sa ibang mga aspeto sa ahensya ng gobyerno, like yung sa Bureau of Customs, nandiyan pa rin si Bienvenido Rubio na bagman noon pa, noong 2017, bagman na yan, o even before that time. Okay, nandiyan pa si Michael Ma na ginawang presidential envoy to China, at yung dalawang itlog niyang kasama, well, kaya yun. Okay? Nabasag pala, by the way, mga palangga, yung salamin ko, naligwak na naman. So, wala akong salamin. So, ito, reading glasses. Alright? Ito. Ang pinupunto natin dito, mga kaibigan, hindi dahil nakaka-apekto lang sa trust rating, kundi nakaka-apekto sa Pilipino. Kasi, itong special envoy ito, ayan, yung tatlong itlog na yan, si Maynard Ngo, tsaka si Techiko, di ba? Hindi dahil, hindi, may madre. Alright, kaloka yung madre. May madre akong kasama. Nagulat ako doon, Kaloka talaga to. So, anyway, mga palangga, wala tuloy ako sa sirkulasyon. So, yeah, kukompose ko lang yung sarili ko, natawa ako. So, ngayon, mga kaibigan, dapat tinatanggal yung mga salot sa lipunan. At tanggalin niya na yung sarili niya, tanggalin niya yung asawa niya, 'di ba? Wag niya, wag niyang hayaan na lalong mamayagpag yung kanilang panggaganto sa bayan. All right. So, ngayon, tinanggal lang kasi si Paul Soriano dahil nga apektado na yung trust rating niya. And also, okay. Sabi ni Pinoy TV, inihintay ko na maligwak na si Kuting. Soon na yan, mga palangga. Soon na yan. So, imagine niyo, kung hindi pa nagkaroon ng budget hearing couple of days ago at itinanong ni Senator Pimentel, Coco Pimentel, yung tungkol nga sa We Give the World Our Best project ni Paul Soriano na naglagay sila ng mga billboard, okay, doon sa London at saka sa New York, I think sa Middle East meron pa, di ba? Then, tinanong din niya yung saan galing yung budget na yon, saan kinuha, sa Office of the President ba, at yung sa Love the Philippines nga, yung mga stock footage. Doon na lang nalaman na hindi na pala connected. Ito, officially, hindi na connected si Paul Soriano sa gobyerno and hindi na siya Presidential Communications Advisor. So, dito, mga kababayan, ipinapakita ko sa inyo kung gaano talaga kabusabos, kahayop ang gobyernong ito. Kung hindi pa masukol dun sa Senate hearing, ay hindi pa sila magre-release ng statement na totally wala na si
parang wala nito si Paul Soriano. Mag-fiesta tayo pag naligwak na si Kuting. Sabi ni Julian Yap, si Barkadahan, jong, correct. Okay. So, naglabas ng statement 10 hours ago ang presidential communications at ibinalita simultaneously ng mga media. Alright? Sabi dito, Paul Soriano submitted his resignation from GMA News as presidential advisor on creative communications to prioritize his personal commitments. Prioritize my ass, leche. Pinagloloko tayo nito. Himayin ko to. Gusto ko tong himayin. Okay? Right. Sabi ay nag-resign siya para i-prioritize ang kanyang commitment. Teka, ilipat ko lang tong phone na to.